Nagulat si Horus na nagawa ni Gloria na pagalingin ang sarili niya ng buo sa napakaikling oras, pero hindi siya natinag dahil iniisip niya na basta tuloy-tuloy lang siyang aatake hanggang tumigil si Gloria sa pag-regenerate, pero habang sinasaksak ni Ornest si Gloria sa dibdib ay bigla itong tumawa ng malakas dahil ginawa lang ni Ornest ang pinakamaling galaw. Hinawakan niya ang sibat at hinihila palabas ng kanyang dibdib at ipinaliwanag na ang heretic blood magic niya ay hindi lang nagpapagaling sa kanyang katawan gamit ang sarili niyang dugo, kundi nagpapalakas din sa kanya habang mas marami siyang natatanggap na pinsala at sinugod ni Gloria si Ornest at agad nitong naramdaman na mas malakas talaga si Gloria kumpara kanina. Lalong lumala ang sitwasyon dahil kaya ni Gloria na gumawa ng kahit anong sandata gamit ang dugo, kaya't habang natulala si Ornest ay gumawa si Gloria ng whip at tinali ang binti niya at inihagis siya pataas at saka ibinagsak ng malakas sa lupa. Dahil dito ay hindi makagalaw si Ornest at nagsimulang tumawa ng malakas si Gloria dahil matagal na simula nang huli siyang nakakalaban ng kasing lakas ni Ornest. Masaya raw siya pero oras na para tapusin si Ornest pero tumanggi si Ornest na basta na lang matalo at tumayo siya at tinawag ang sibat niya. Pero sa halip na saluhin iyon ay hinayaan niyang lumipad ang sibat diretso kay Gloria. Nakaiwas si Gloria dahil inaasahan niyang gagawa ng kakaibang galaw si Ornest, pero ang hindi niya inaasahan ay tatakbo si Ornest palapit at susuntok imbes na gamitin ang sibat. Ilang taon na ang nakalipas ay noong nag-aaral pa sina Ornest at Alec. Nakatakda silang magduel at sa gitna ng laban ay nadulas si Ornest at nabitawan ang sibat niya na tumilapon at tumusok sa pader. Pero hindi siya nagpatinag at sinugod niya si Alec gamit ang kamao niya. Natigil ang laban nang dumating ang headmistress dahil galit na galit ito sa pagkasira ng pader at pinagpagawa sila ng pader hanggang matapos. Pagkatapos noon pinuri ni Alec si Ornest sa genius strategy niya dahil hindi niya inaasahan na bibitawan nito ang sandata. Ang mga teknik na tulad ng magic swords ay mabilis kumain ng mana kaya't epektibo ang distraction na ganon. Aksidente lang talaga iyon para kay Ornest pero ayaw niyang aminin kaya nagkunwari siyang sinadya niya iyon. Pero ngayon ay sinasadya na talaga niya at hindi siya marunong gumamit ng offensive spells tulad ni Ornest, o support magic tulad ni Yora o healing spells tulad ng kay Crazy pero pagdating sa close quarters combat, halos wala nang mas magaling pa sa kanya at kahit mas lumalakas si Gloria habang mas dumudugo siya, balak lang ni Ornest na mahigitin siya ng mahigitin hanggang maubusan siya ng magic na pang-regenerate. Pero habang nakahiga si Gloria sa sahig ay nagsimula muli siyang tumawa dahil hindi siya makapaniwala na sobrang inosente ni Ornest para isipin na kaya niyang talunin ang magic gamit lang ang lakas ng katawan, at para patunayan ang pagiging nakakataas niya, plano niyang ipakita kay Ornest ang tunay na lakas ng magic sa pamamagitan ng pag-summon ng isang nilalang na tinatawag na Anses. Samantala sa guild naman ay may meeting si Levi at Lorg para pag-usapan ang ilang bagay, pero abala si Lorg sa paglamon ng lahat ng matatamis sa mesa kaya hindi siya nakikinig at tinanong siya ni Leviel, kung totoo bang pinili niya si Ornest bilang raid partner niya at kinumpirma iyon ni Lorg. Dagdag pa niya ay wala dapat magiging problema sa guild regulations dahil kakapromote lang ng party ni Ox sa S-rank. Narinig niya ang mga balita tungkol sa five-colored magician na darating sa Fizizel at gusto talaga niyang makita ito ng personal, dahil bihirang-bihira ang isang mage na kayang gumamit ng lahat ng uri ng magic. Hindi man niya masiguro kung totoo ang mga balita tungkol kay Alec, sumang-ayon si Livia kay Lorg dahil isa siyang tao na hindi basta naniniwala hanggat hindi niya nakikita mismo at mahirap para sa kanya na paniwalaan na talagang sina Alec at ang party niya, ang nagset ng dungeon record noon sa Galdena. Pero alam niya rin na hindi gaya ng iba sina Yora at ang grupo niya hindi sila yung tipo ng nagsisinungaling tungkol sa achievements, kaya malamang ay totoo ang mga balita at biglang dumating si Marble para hanapin ang guildmaster, dala ang masamang balita. Sinabi niya na tumakas si Olivia at pumasok sa dungeon para bumawi at labis itong ikinabahala ni Lil, pero sinabi ni Marble na hindi siya dapat mag-alala dahil pumasok na rin sina Alec para habulin ito at naging kampante si Lark. Pero nanatili pa ring sobrang nag-aalala ang guildmaster dahil kailangan na niyang isipin hindi lang si Olivia kundi pati sina Alec at ang party niya. Plano sana niyang hintayin ang tamang oras para i-ambush ang Shadow Guild at burahin sila ng tuluyan, pero sira na ang planong iyon ngayon at pagkatapos ay nagpaalam siya para simulan ang damage control, pero bago iyon ay may tanong siya kay Marble. Base sa nakita niya ay parang kaya lang gamitin ni Alec ang fire at lightning magic at gusto niyang malaman ang opinyon ni Marble. Sagot ni Marble na pagdating sa offensive magic ni Alec,
parang sinasadya nitong limitahan ang sarili sa dalawang elementong iyon. Nagtataka si Lord kung ibig sabihin ba nito ay mali ang mga balita tungkol sa kakayahan niyang gumamit ng 5 elemento, pero nakakaramdam si Livia na itinatago lang talaga ni Alec ang tunay niyang kakayahan. Pero para sa ngayon ay ibang araw na raw iyon pag-uusapan at ang mahalaga ngayon, kailangan niyang sumunod kina Alec sa dungeon dahil kung tama ang kutob niya, punong-puno na iyon ngayon ng iba't ibang uri ng halimaw. Samantala sa loob ng dungeon ay nakatutok sa mukha ni Ernest ang isang death beam at wala siyang magagawa para makaiwas, pero sa huling segundo ay dumating si Alec at ibinalik sa kanya ang spell at doon ay tinanong ni Alec si Ernest kung ayos lang siya, at sinabi ni Ernest na sobrang saya niya na dumating ito dahil akala niya talaga mamamatay na siya. Dumating sina Crazia at Olivia at tinanong kung natalo na ba ni Alec si Gloria. Pero sa usok nakita nilang nakatayo pa rin si Gloria buo at hindi man lang sugatan at nakilala ni Olivia ang blood magic nito at alam niyang napakahirap kalabanan iyon, inalok niyang tulungan si Ernest para talunin si Gloria pero sinabi ni Ernest na may mas malaking problema sila. Binanggit niya na kanina lamang si Mora ay dinukot ng isa sa mga tauhan ng Shadow Guild at ni Melly. Hindi niya alam kung ano ang pakay nila kay More pero tinawag nila siya sa pangalan at narinig niya ang mga miyembro ng Shadow Guild na matagal na nilang hinahanap si Mora. Sa ngayon ay dinadala nila si Yore papunta sa Dungeon Core at hindi alam ni Ernest kung ano ang plano nila doon, pero siguradong hindi iyon maganda at sinimulang gamutin ni Crazia ang mga sugat ni Ernest at sinabi niya kay Alec na manatili rito kasama siya para labanan si Gloria habang sila ni Olivia ang hahabol kay Yore. Pero tumanggi si Gloria na payagan iyon. Kaya nagbitaw siya ng panibagong sunod-sunod na death rays pero muling ibinalik ni Alec ang mga ito sa kanya, lumikha ng ulap ng alikabok na nagsilbing perpektong takip para makalusot sina Olivia at Crazia at nagawa pa ni Olivia na ihagis pabalik kay Ernest ang sibat niya, at sobrang inis si Gloria na may ibang nakialam sa laban niya. Pero bago pa siya muling umatake ay bigla siyang napaluhod dahil sa sobrang pagod. Nakahinga ng maluwag si Ernest dahil ibig sabihin ay nagsisimula ng tamaan si Gloria ng epekto ng paulit-ulit na paggamit niya ng magic, at kung magpapatuloy sila sa pag-pressure sa kanya ay mauubos din ang mana niya at hindi na siya makakapagpagaling. Kasabay nito ay sabay-sabay na pumasok sina Leviel, Lord at Marble sa dungeon at sinabi ni Leviel na tingin niya ang demon cultists ang nasa likod ng lahat ng ito, isa silang grupo sa loob ng Shadow Guild na sumasamba sa mga demonyo at sa mga iyon. Kailangan mong mag-ingat lalo sa mga may seal sa katawan dahil wala silang pakialam kung ano ang isasakripisyo nila kapalit ng lakas. Samantala kina Alec at Ernest, napagtanto ni Gloria na naitulak na siya sa alanganin kaya't nagpa siyang ibuhos ang lahat at i-activate ang sorcery seal niya, nagbibigay ito sa kanya ng napakalaking lakas at pisikal na kakayahan, sobra pa na kaya niyang bilisan ang galaw at biglang kagatin ang balikat ni Ernest bago pa man makareact si Alec. Nang mapansin ni Alec ang nangyayari ay sinubukan niyang tamaan si Gloria ng lightning spell pero agad tumalon si Gloria at umiwas. Sobrang bilis niya para ma-aim ng maayos ni Alec kaya't sumuko si Alec sa pagtatangkang target siya at gumawa na lang ng wide area lightning spell, tinamaan si Gloria at sandaling inakala ni Alec na sapat na iyon para talunin siya. Pero nagsimulang ngumiti ulit si Gloria at sinabi niyang walang silbi ang mga pagsubok ni Alec kapag nasa kondisyong ito siya. Kaya niyang punuin ang mana niya ng paulit-ulit gamit ang sarili niyang dugo at walang paraan para maubos iyon ni Alec gamit lang ang mahihinang atake na ganoon. Nagsimula si Gloria na magbitaw pa ng sunod-sunod na slash kay Alec, at nagawa naman ni Alec na maglagay ng shield para ma-block iyon pero sa bilis ng atake ni Gloria, hindi na magtatagal at mababasag na rin ang depensa niya at sa huli ay nabasag nga ang barrier ni Alec. Habang naghahanda si Gloria na tapusin siya at napansin niya na wala na si Ernest sa likuran ni Alec at sa sandaling iyon, nakita natin si Ernest na palihim na lumalapit mula sa likod ni Gloria pero napansin siya ni Gloria at na-block agad ang sneak attack niya, dahil sa lakas at bilis ng pisikal na katawan ni Gloria, sobrang hirap habulin ng sugatang si Ernest. Nagsimulang tawanan ni Gloria si Ernest at sinasabing, ang kapal ng mukha niyang tawagin ang sarili niyang genius gayong isa lang daw siyang walang kwenta na nabuhay ng komportable dahil lang siya ang malaking isda sa maliit na balon. Pagkatapos ng bogbog na binigay ni Gloria ay duguan at wasak ang katawan ni Ernest at kahit gustong tumulong ni Alec, tinapunan siya ni Gloria ng banta manatili raw siya kung ayaw niyang mamatay si Ernest sa oras na iyon.
Pero habang nakatutok si Gloria kay Alec ay nagawa ni Ernest na makabawi at tamaan ito ng saksak sa dibdib gamit ang flame-charged attack. Habang ginagawa niya iyon at naalala niya ang mga araw noong bata pa siya, madalas siyang makipag-spar sa kuya niya. Mas magaling gumamit ng sibat ang kuya niya at sobrang layo ng agwat nila. Frustrated si Ernest dahil kahit anong gawin niya ay talo siya palagi kaya't inaalay niya ang halos lahat ng oras niya sa pag-ensayo para balang araw, matalo niya ang kuya niya. Isang gabi ay nahuli siya ng kuya niyang nag-e-ensayo ng palihim at ikinatuwa ng kuya niya ang dedikasyon niya, pero may itinatago itong fatal illness at madalas itong umuubo ng dugo at alam nitong hindi na siya magtatagal, ayaw niya namang malaman iyon ni Ernest kaya agad siyang umalis nang makita siya. Hindi nagtagal ay lumala ang kondisyon ng kuya niya at hindi na niya iyon naitago at wasak si Ernest nang malaman niya, ipinagpilitan niya na hindi pwedeng mamatay ang kuya niya dahil hindi pa sila nagre-rematch. Pero sinabi ng kuya niya na wala nang kailangan pang rematch at alam na raw niyang magiging pinakamagaling na spearman sa buong mundo si Ernest. Pagbalik sa kasalukuyan ay sumaksak pa ulit si Ernest at gumawa ng isa pang malaking butas sa katawan ni Gloria gamit ang apoy, samantala sina Crazia at Olivia ay papunta na sa Dungeon Core para harangan si Melly, at si Olivia ay naghahanda na emosyonal para sa wakas na pagkaharap nila. Sa kabilang banda ay dumating na sina Melly at ang miyembro ng Shadow Guild sa pintuan papunta sa pinakailalim ng labyrinth. Pagbukas nila ay nakita nila ang hagdanan pataas papunta sa Dungeon Core at sobrang tuwang-tuwa ang Shadow Guild member. Dali-dali siyang lumapit dito dahil paborito niya ang mga bagay na ganito. Inalis niya ang core mula sa pedestal at tiningnan ito ng malapitan na hindi siya makapaniwala na nakuha niya na ito. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakatingin lang si Melly sa kanya na may matinding pag-ayaw sa mga mata.